Bago tayo magsimula sa vlogs natin para sa ngayong araw na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron na tayong Rocket PH. Sa mga gusto mag-avail ng drag and drop template dyan for rep magnet, passport size, ID, 1x1, 2x2. Nandito na yan, ida-download nyo na lang to dito sa Rocket PH natin. 120 lang yung pinresyo ko. Sa mga mag-a-avail sa timeline na yan hanggang first week ng April, bibigyan ko kayo ng free Canva Pro. Kapag nag-avail kayo ng ID printing natin, message nyo ako sa aking Facebook page para mabigyan ko kayo ng Canva Pro 1 month. And ang content natin para sa ngayong araw na to, meron ngang nag-message sa atin na gusto niyang magpaturo ng color correction dahil yung kanyang output ay nagiging kulay itim. Isa ito sa mga struggles ko nung nagsisimula pa lang din ako dito sa ating printing business at talaga namang napakahirap kuhain kung gumagamit kayo ng pigment ink, lalong-lalo na kung yung kulay na kailangan yung i-achieve yung medyo deep blue or yung tipong medyo dark blue na siya kung tawagin. Mga tropa, nung nagsisimula ako sa printing business natin, nagkaroon ako ng customer na ganito yung kulay ng kanyang logo. Dahil nga talagang nahihirapan ako doon and wala akong mapagtanungan kahit saan dito sa YouTube or sa mga groups, nagpo-post ako, tinatanong ko sila papaano ba yung color correction ng ganyan. Wala talaga silang maisagot. Basta sinasabi lang nila mag-color correction ka, mag-print ka ng mga color swatches, and hindi ko talaga maintindihan kung papaano yung mga ganun-ganun na bagay. Kaya naman talagang sinikap ko at kinapa ko dito sa printing natin kung papaano yung mga color correction na ganito. Kaya naman ituturo ko sa inyo sa vlogs na to. Meron na akong mga mangilan-ngilan na pinagsendan ng color correction na to. Siguro halos 1 taon ko na rin naibigay yung color correction ko na yon. Talagang kinulit ako ng kinulit ng subscribers natin. And syempre, kagaya nga ng sinabi ko, give and take lang din naman tayo. Meron siyang kahit papano na token of appreciation. Nakakatuwa lang talaga na yung mga ibang subscribers natin nakakaintindi. Pero this is the time para hindi ko na i-gatekeep etong color correction natin para sa mga dark blue na kulay. Para hindi nyo na ma-experience yung ganitong pagkakulay itim. And kung may mga ganito kayong nai-encounter, tip ko lang kung sa mga bond paper lang talaga kayo nag-print, kahit papano medyo makukuha nyo siya, pero hindi ganun ka-glossy na glossy. Kasi kapag nakikita nyo dito sa screen, medyo may pagka-glossy siya. Kaya dapat ipiprint nyo siya sa photo paper para makuha nyo yung pinaka-eksakto. Tandaan nyo, nagbabari kung saan nyo piniprint yung inyong mga design or yung mga logo ninyo. Halimbawa nga sa mga bond paper, hindi nyo ma-achieve yung pagka-glossy niya kung sa bond paper nyo lang talaga siya piniprint. Kaya yung iba nagtataka, bakit hindi nila makuha yung kulay na yon? Inuulit ko, nakadepende pa rin sa pagpiprintan ninyo yung output. Or kung hindi nyo talaga nakukuha or medyo may pagka-greenish yung mga output ninyo, tignan ninyo sa inyong mga damper kung walang laman yung mga damper ninyo or kung nai-experience ninyo yung pagka-reddish, pagka-yellowish. May mga ganyan talagang senaryo sa paggamit ng pigment ink. Talagang medyo mangangapa ka talaga. Even yung mga machines na mamahalin, talagang medyo nahihirapan din sila sa pagkuha-kuha ng mga kulay. And depende na rin sa mga brand ng printer. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, meron akong printer na nakita na meron siyang 8 ink. Kaya kung magpiprint siya ng mga gray color, meron na siyang parang pinaka-specific na cartridge dun sa kulay gray na color. So without further ado, ituturo ko na yung pinaka-settings natin para hindi nyo na nga ma-experience yung pagkuha ng dark blue at hindi maging black na output. Shoutout dun sa customer natin dati na si Meditate. Ito yung clothing brand niya. And ito nga yung pinaka-settings niya. At dito sa vlog natin, ipiprint natin sa dye ink and versus pigment ink para kahit papano makakita nyo yung pagkakaiba. Sa dye ink natin, ipiprint natin siya sa bond paper and sa photo paper. At wala tayong babaguhin na kahit anong settings doon para makita natin. Kasi usually pagka standard printing or sa pagpiprint,
using original ink, talagang halos wala ka ng color correction na gagawin dyan. At eto nga yung color correction natin for pigment ink. Ang gamit ko na pigment ink ay Hansol Pigment Ink. Pero kung mga nakakuyi kayo or kung ano pang pigment ink yung ginagamit nyo, pwede nyo rin tong itry. Wala akong ibang pinagkuhaan ng settings na to, talagang inaral ko to. Kaya kahit papano medyo 1 year ko siyang ginate-keep, pero isi-share ko na sa inyo to. Epson Premium Glossy at yung quality niya high. At yung settings naman niya dito sa more option, eto, tanggalin nyo lang yung high speed. Pero pwede nyo ring i-check yung high speed niya and click nyo yung advance. At dito naman sa pinaka color correction niya, sa color controls, dagdagan nyo lang yung brightness ng 5, dagdagan nyo lang ng contrast ng 5, yung cyan, dagdagan nyo ng 10, and yung magenta and yellow, dagdagan nyo lang siya ng, dito naman sa color mode, gawin nyo lang siyang vivid. And wala na kayong iba pang gagawin, kundi i-print nyo na. At sa pagpiprint naman natin, medyo ipapass forward ko na lang, and mag-move forward na lang tayo dun sa comparing natin sa dye ink and using pigment ink. So, pass forward na natin to. At dito nga ipiprint na natin itong design natin. Ang printer ko nga pala, Epson 805. Select ko lang yung A4, yung quality gagawin ko lang din high. And dito sa printer properties niya, dito na tayo mag-set up. Epson Premium Glossy High. Tapos dito sa high speed, kahit hindi nyo na yan i-high speed or nasa sa inyo kung pwede nyong i-uncheck yan, pero dito ganyan na lang yung gagawin ko. And yung settings nga natin, vivid, brightness 5, contrast 5, cyan 10, magenta and yellow number 1. Click ko lang yan and okay, and ipiprint na natin siya. At ipiprint din natin siya dun sa aking Epson 5290 na using original ink. So naka-letter lang yung papel ko doon. Click ko lang yung standard printing at hindi na natin siya i-borderless. At wala tayong gagawin ditong color correction. Plain paper, standard. Tandaan nyo mga tropa, sa bond paper ko muna siya piniprint at wala rin akong ginawang color correction dito as in. Ipiprint ko lang siya as is. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinaka output niya. At ine-next naman natin i-print dito sa ating photo paper. Unahin muna natin dito sa Epson 805. Inuulit ko yung settings niya, ganito lang. Epson Premium High Glossy, High, and dito naka high speed, naka-check. Advance, Epson Vivid, brightness 5, contrast 5, cyan 10, magenta and yellow, +1 lang. And ipiprint na natin to. At dun sa isa naman natin na printer, dito sa ating Epson 5290 using original ink, hindi lang natin siya i-borderless dahil wala lang, trip ko lang. At yung quality niya gagawin lang natin standard, pero papalitan natin yung kanyang paper type, gagawin natin siyang premium glossy. Ayan, standard lang, wala tayong gagawin kahit ano, basta yung paper type, binago ko lang siya. At mga tropa, natapos na nga yung pagpiprint natin. Papakita ko sa inyo yung output at i-compare natin dye ink versus pigment ink. Eto nga pala yung printout natin sa pigment ink. Makikita ninyo medyo hindi ganun yung pagka-glossy niya kasi nga sinasabi ko sa inyo, nakadepende pa rin sa pinagpiprintan ninyo yung magiging pinaka-output ninyo. Kung gusto nyong makuha yung talagang medyo may pagka-glossy, sa photo paper nyo talaga siya makukuha at hindi nyo siya makukuha yung pinaka-quality niya kung sa bond paper lang. Pero 'di ba ang pinaka point ko yung pagkakulay black niya. At hindi natin na-achieve yung talagang nagiging itim kasi ginamitan natin siya ng color correction, 'di ba? So kung ikukumpara natin siya dito sa screen natin, kahit papaano masasabi ko goods na to dahil hindi naman siya nag-dark. And talagang makukuha niyo yung output na kulay dark or yung talagang may pagkaitim siya sa kulay na to kapag pigment ink yung ginagamit ninyo. And next natin, yung sa paggamit natin ng photo paper na glossy. Talagang di hamak naman na nakuha talaga natin. Masasabi ko para sa akin, nakuha ko yung kulay na gusto kong i-achieve
ma-achieve. At syempre kahit papano meron pa rin konting pagkakaiba yung output sa screen natin at yung pinaka-output dito sa ating hard copy. And masasabi ko naman na okay na siya at hindi siya nagda-dark. Hindi kagaya nung ipinakita sa atin nung subscribers natin na nagkukulay itim talaga yung sa kanya, and sa atin talagang nandun yung pagkakulay blue niya. Kasi mahirap talaga itong ma-achieve kung medyo baguhan ka pa lang dito sa printing business natin. Kaya itinuturo ko sa inyo to, hopefully maraming makapanood kasi medyo apat na yung nagtatanong sa akin. Kaya hindi ko na to gini-gatekeep. Pero naman kung gumagamit kayo ng original dye ink lang, eto naman yung kulay na maa-achieve ninyo dito sa ating Epson 5290. Ganyan lang yung kulay niya. And para sa akin, okay naman tong ganito kung talagang dye ink lang din kayo. And kung gusto nyo, aralin nyo rin yung color correction kung dye ink yung ginagamit nyo. Even original, may mga color correction pa rin yan. Pero sobrang minimal na. Kasi ang ganda naman na talaga ng color management ng original ink. Pero syempre, nag-iiba pa rin yung output when it comes sa 6 colors printer talaga versus 4 colors printer. Pero 'di ba ayan hindi niyo talaga makukuha yung pagka-glossy niya kasi nga hindi naman glossy yung bond paper, 'di ba? Pero ito yung sa kanyang photo paper na output, and nandun naman talaga yung pinaka pagka-glossy niya. Pero nung ginawa natin yung setup natin na pinalitan natin siya ng Epson Premium Glossy pero wala tayong color correction na ginawa, naka standard printing lang siya, nakikita ko medyo may pagka-darkish siya. Pero sa tingin ko okay naman 'di ba? Iba lang talaga yung output when it comes sa pigment ink. Ang point ko dito, sana nanonotice nyo, yung dye ink kasi para sa akin to, personal preference ko, ang explanation ko kasi sa dye ink, talagang nandun yung pagka-dark din ng output niya. And kung ilalaban mo naman sa pigment ink, yung pigment ink nandun yung pagka-brightness niya. Hindi ko masyado ma-explain sa inyo yung parang pinaka-term. Pero eto yung side by side comparison niya. Yung nasa taas, dye ink using standard printing. Yung nasa baba, eto yung Hansol pigment ink, and ginamitan natin siya ng color correction na which is na i-share ko sa inyo dito sa vlog na to, at hopefully magamit nyo yan, 'di ba? Eto nakikita ninyo may pagka dark siya dito, pero dito sa pigment talagang kuhang-kuha niya yung blue or yung deep blue or yung medyo may pagka dark blue. At kung meron kayong mga ganitong customer, ayan napaka kulay itim na nung kulay blue niya. Sana nagigets nyo, Nahirapan talaga ako dito dati, siguro nakagamit ako ng mga 10 na vinyl sticker bago ko nakuha tong settings na to. Talagang hindi naman ako magaling Talagang, alam mo yon, talagang tina-trial and error ko lang kasi wala namang tumutulong talaga sa atin. Kumbaga kayo lang talaga yung magta-try, and kung nakuha nyo or natsambahan nyo, syempre achievement na rin yon. Diba? Kitang-kita nyo naman yung pagkaganda talaga when it comes sa pigment ink. At eto naman yung side by side sa dye ink. Yung nasa taas, eto yung dye ink, and yung nasa baba, eto yung pigment ink. Shoutout nga pala sa nag-request ng content na to. Sabi ko sa kanya kahapon ko gagawan kaso hindi ako nakapag-vlog, and hopefully ma-upload ko to ngayong araw na to. Salamat sa mga sumusuporta at sa mga nagko-comment dyan. Message lang kayo para magawa natin ng topic yung inyong mga request, and pwede kayong mag-avail sa akin or mag-join kayo dito sa aking YouTube channel. Click nyo yung join button para agad-agad ko kayong magawa ng content na gusto ninyo. Kasi medyo hindi ko na talaga nare-replyan yung mga iba. Sobrang dami nang nagko-comment sa atin, and naiintindihan ko na siguro si Idol na ang dami na talagang nagko-comment kapag medyo tumatagal na yung channel natin. Kung mag-join kayo dyan, siguro ipa-priority natin yung mga nagre-request once na makapag-join kayo dito sa ating YouTube channel. And sa mga gusto mag-avail ng templates natin, message lang din. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye. Dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro na